Ito na guys yung order natin. Last time nabanggit ko sa inyo na meron tayong in-order sa online. Pero malalaki siya. Pang 10 katao ba. So yon pinalit natin at yan dumating na. Ganyan yung size na gusto ko. Nakapag-unbox na tayo dito. Tapos yan po siya oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos merong maliliit na dyan, kawali. Tapos ito yung malaking kawali. Maganda siya. Maganda siya guys. Oo. Tapos ito, ganyan siya oh. So, yung mga lumang kasirola natin ay dadalhin natin sa bundok. Yung mga pinaglumaan ba. Maganda siya. So, magpapalit tayo ng kasirola. Few minutes later. Kalkal blows ulit tayo guys. Hindi na natapos-tapos. Ayan, 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 doon. And then, doon. Dahil nga nagtanggal tayo ng cover doon sa sa salas. Pinalitan natin. Tapos yung tinanggal natin, nilabhan natin at ating itatabi. Diyan sa karton na yan. At hindi na natapos-tapos ang pagkakalkal. Marami pang dapat itabi na hindi na nagagamit. So, itatabi natin at ipamimigay natin. Last month, bali tanggal na ako ng mga damit na naandyan lang na hindi nagagamit. Last month yun. Mayroon pa rin dyan. So, itatabi ulit natin para ipamigay. Yun nga. Nung nakaraang buwan, yung mga naliitan ni Bunso na mga damit niya, itinabi natin. And then, nakapagbigay din si Kati ng mga naliitan ng kanyang anak. So, pinagsama ko yun guys. Tapos, inihatid natin doon sa kabila. Sa mga bata. So, sabi ko, tapos na ako sa pagkakalkal. Ewan ko ba, kung pera lang ito guys. Itong mga naanditong mga damit. Kung pera lang talagang mayaman na kami guys. Kaso hindi po pera. Mga abubot lang. Ayun, ang dami. Doon. So, yun nga itong maliit na balkonahe dito. Bali, balkonahe po ito na maliit. In between sa 2 kwarto. Doon sa kabila kwarto ni Bunso. Tapos, dito nga kwarto namin. May maliit na balkonahe. So, ginawa ko siyang parang cupboard ba. Dahil hindi naman nagagamit. Dahil hindi po kasya yung doon. Maliit siya. Oo. So, yung balkonahe na yun yung ginawa kong parang cupboard. Pero, ewan ko ba kung saan nanggagaling itong mga damit na ito, guys. Sabi ko nga, kung pera nga lang, itong mga dami ng damit dito, siguro mayaman na po tayo. Sumasakit na naman po ang aking mata guys. At maikwento ko lang. Nung isang araw, alam ni Habi na ganito ang nararamdaman ko guys. Nahihilo o sumasakit yung mata ko. So sabi nga niya, nagkasagutan kami. Sabi nga niya, hintuan ko na raw itong pag-YouTube. Ang sagot ko naman sa kanya guys, ay wag baka dito tayo yayaman, sabi kong ganun. Tapos nabilaukan siya guys. Nabilaukan siya nung sinabi kong ganoon. Baka dito tayo yayaman. Ba't ako hihinto? Sabi ko sa kanya. So, alam naman niya guys na ito lang yung pinagkakaabalahan ko ba. Parang libangan ko lang ang YouTube. So, okay. No, kung hindi mo mahintuan dahil alam ko naman kung anong hirap mo dyan, sabing gano'n sa akin. Okay, wag mong hintuan pero dapat hinay-hinay lang, sabi niya. So, ayun. So, yung ginagawa kong pag-upload ng sometimes every other day. So, gagawin ko na lang once a week, guys.
At salamat sa mga sumisilip dyan. Meron pong sukli na manggagaling sa akin, sa mga nanonood at sa mga nagko-comment sa mga videos ko, guys. Be sure about it. Salamat po sa mga suporta ninyo at sa pangunawa ninyo. Dahil nga kung hindi ko lang inisip yung hirap ko noon para ma-build ko ang YouTube channel ko, yung hirap sa pag-uumpisa, yun lang ang dahil kung sa mga na-monetize dyan, alam nyo kung anong hirap tayo nag-start, anong pagod, yun ang iniisip ko, guys. So ayoko namang i-give up kaagad ang pag-YouTube. So ganun na lang ang gagawin ko, once a week ang pag-upload ko, alang-alang na rin sa ating kalusugan, guys. Oo, sa totoo lang talagang puyat talaga ako dahil nakaka-addict din yung paglalagi sa internet, pakikipag-usap sa mga kaibigan, mga ganun ba. Ayan, kung minsan nanonood ako ng mga videos nyo, hindi lahat, guys, pili-pili lang yung pinapanood ko dahil nga hindi ako makapag-stay ng matagal sa telephone. So kung minsan nanonood ako, pinapakinggan ko lang, guys, nakatutok lang sa tainga ko, hindi ko itinututok yung mata ko para manood. Parang ginagawa ko lang radyo ba yung pagpunta ko sa mga channels ninyo. So hindi po lahat, mangilan-ilan lang po. So karamihan ang ginagawa ko ay isinishare ko na lang. Malaking tulong din para makabayad ng utang na loob sa mga nakasuporta. So enjoy lang po kayo sa pag-YouTube. Ako enjoy lang sa pakikinig dahil yun ang ginagawa ko these days. Pag pindot ko ng mga pinapanood ko, hindi ko tinututok yung mata ko, pinapakinggan ko na lang. So ayun, guys, tara na't ating sintensyahan. Hindi pa ako nakafix ng bed dyan, tapos marami nga dito, so dyan na lang. So mamaya ulit, guys. Ayun, iniwan natin ang trabaho natin doon sa kwarto. Apurahang luto-luto lang ito, guys. Ito lang yung naisipan kong iluluto natin. Minced meat po yan. Ang tawag po sa lutong ito ay kafta siniyi. Kailangan nito ng mga 20 to 30 minutes lang sa oven. Kasya kaya ito, guys, para sa amin. Ito lang yung naisipan kong iluto natin. So ating i-oven ng mga 20 to 30 minutes. Parating na rin si Habi. So sana'y maluto na pagdating niya dahil siguradong gutom na rin. Bingo, muntik lang na bingo, guys. Nagutom na si Bunso. So nag-slice na rin ako ng maliit na piraso at saka si Jessie. Yan, tamang-tama lang kay Habi at saka sa panganay ko. Masarap siya, guys. Grabe, na bingo ang likod ko, guys. Buti na lang natapos natin yung kwarto. Ayan, dumating na si Habi at ito ang aking pasalubong, guys. Dagdag na ligpitin po natin. Ano bang pinamili niya? Nag-sale daw yung pizza sari-sari mix flavor. Kaya dumampot siya ng 5 piraso yata. 1, 2, 3, 4, 5 piraso siya, guys. At may konting sari-sari din dyan. Hindi nawawala ang Nescafe.